Part 51, Julian. Carson's POV. Parang gusto kong matawa habang pinagmamasdan na naging reaksyon ni Rosita. Ewan ko ba, ilang oras ko pa lang siya nakakasama at nakakausap, pero aaminin ko sa sarili ko na tutuwa ako sa kanya. Lahat ng mga alalahanin ko biglang nawala, lalo na kapag nakikita ko sa mukha nito na naiinis siya sa akin. Parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Gumagaan kasi talaga ang kalooban ko tuwing pinagmamasdan to. Nako, madam, di po talaga ako marunong mag-alaga ng kagaya ni Sir Carson. Sagot na naman ito. Di naman ako nababahala dahil wala naman tong pagpipilian eh. Ilang buwan ang sumasakit ang ulo ni na mommy at daddy pati na sa Julian sa kakahanap ng taong po pwedeng umalalay sa akin. At ngayon nagpakita ako ng interes kay Rosita, alam kong di nila sasayangin ang pagkakataong to. Pasensya ka na, iha, ha? Wala na kasi talaga kaming ibang makuha na po pwedeng mag-alaga sa kanya eh. Sige na, pumayag ka na. Di naman mahirap alagaan si Carson. Aalalayan mo na lang siya sa lahat ng kilos niya at wala ka namang ibang gagawin kundi ang bantayan siya. Pangungumbinse ni mommy dito. Napansin ko ang pagsulyap ni Rosita sa akin pero hindi ko na naman napigilan pang sarili ko. Kinindantan ko siya kaya't kagad ng laki ang mata niya sabay iwas ang tingin sa akin. Pigil ko naman ang sarili kong matawa lalo na mapansin ko na pinamulahan ito ng mukha. Lalo tuloy siyang naging cute sa paningin ko. Don't worry, Rosita. Kapag may ginawang kabalastogan niyang si Carson sa'yo, ako mismong babawi sa'yo. Sa ngayon, sana pagbigyan mo muna natin ang hiling natin ni Mommy. Kahit na hindi ka na nagtatrabaho sa akin, tuloy-tuloy ka pa rin makakatanggap ng sahod mula sa akin. Isipin mo na lang na part-time tong ginagawa mo at i-enjoy mo lang. Sabat naman ang kapatid kong sa Julian. Tama, i-enjoy niya lang. Dahil alam ko mag-i-enjoy din ako sa presensya niya sa buhay ko. Sige po, susubukan ko. Narinig kong sagot ni Rosita sa bayo ko. Di na naiwasan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Simpleng sagot mula sa cute na si Rosita. Parang kaagad na pawi ang galit na nararamdaman ng puso ko sa hindi pagsipot ni Valerie sa kasal namin. Ewan ko ba? Nararamdaman ko ngayon sa sarili kong malaki ang pinagbago ko. Thank you, Iha. Sinasabi ko na nga ba't mabait kang bata eh. Narinig kong sagot ni Mommy dito habang nakatitig sa akin. Huling-huling niya marahil ang pangiti ko. Pilit kong binabalik sa pagiging seryosong aura ko pero hindi ko pala kaya. Parang bigla na rin kasing naglaho ang galit sa puso ko eh. Parang gusto ko na tuloy makipag-cooperate sa kanila na magpagamot para gumaling ako at muling makalakad. So, ayos na pala eh. Ipapahiram ko muna si Rosita sa iyo bro ha? At oras na mabalitaan kung pinapahirapan mo siya, di talaga ako magdadalawang isip bawiin siya sa iyo. Si Julian naman ang sumagot. Di ko na to sinagot pa bagko, sinenyasan ko to na pwede na silang lumabas. Gusto ko na masolo si Rosita eh. Gusto ko rin subukan hanggang saan ang pasensya nito. Nasunod naman ang gusto kong mangyari at lumabas na rin sina Mommy at Julian ng kwarto. Nagpaiwan naman si Rosita na di malaman kung ano ang gagawin niya. Kung saan siya nakatayo kanina nung nandito pa sila Mommy at nandun pa rin siya. Pigil ko na naman tuloy ang sarili kong matawa. Tatayo ko na lang ba dyan? Hindi ka sinasahuran dito para maging tuod at walang gagawin. Pukaw ko sa kanya. Nakuha ko naman ang atensyon nito at tumitig sa akin. Wala naman po kayong iniutos at di ko alam ang gagawin ko. Utusan niyo kasi ako. Sagot nito. Ibang-iba na ang tono nito ng boses ngayon. Kung kanina handa ito makipagbangayan sa akin, ngayon naman napaka-formal niya na. Tinitingnan ko kung hanggang saan ang pasensya nito. Pakicheck ng banyo dahil maliligo ako. Utos ko sa kanya na kaagad namang tumalima. Pumasok sa banyo at halos wala pang isang minuto lumabas din kaagad. Puno ng pagtataka sa mukha nito na naglakad palapit sa akin. Ano pong iahanda ko, sir? Gusto niyo po bang punuin ko ng tubig ang bathtub? Tanong nito. Kaagad akong umiling at init na ako at gusto ko nang maligo. Enough na ang shower sa akin. Ngunit, ngayong araw, gusto kong makababad sa tubig. Pwede naman sana sa pool. Siguro gagawin ko yun sa mga susunod na araw. Parang bigla tuloy akong nakaramdam ng pagkabugot dito sa loob ng kwarto ko. Imagine sa loob ng ilang buwan, pagkatapos ko na aksidente, wala na akong ginawa, kundi ang magmukmok sa kwartong to. Napaka-miserable kong tingnan at mukhang ngayong araw, gusto ko nang baguhin yon. Di ko na sinagot pa si Rosita bagkos, pinagulong ko na ang wheelchair ko patungong banyo. Kailangan ko na talaga sigurong tulungan ang sarili ko na gumaling. Kahirap ng gantong sitwasyon. Rosita's POV. Nag-aalangan man sa bago kong trabaho.
Ngayon, wala na akong chance kundi ang kumilos ng normal sa harap ni Sir Carson. Simula ngayong araw, siya na muna ang amo ko at ako ang aalalay sa kanya sa lahat ng oras. Mukhang maayos naman to dahil pagkaalis ni Ma'am Julian at Madam Juliana, casual na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa. Ano siya? Amo at katulong niya ako. Rosita, I need your help. Hindi ko kasi talaga alam kung anong gagawin ko. Maliligo daw siya at ano ba ang pwede kong maitulong. Sir, andyan na po. Sagot ko naman at mabilis nung nilapitan. Nakaupo pa rin to sa kanyang wheelchair, pero may isang upuan din akong nakikita sa may shower area. Yun yata ang upuan niya mamaya habang naliligo siya. Tulungan mo akong makaupo sa upuan na yan. Tulungan mo akong makapaligo at huwag mo nang hintayin na tawagan pa kita. Sagot nito. Nababakas ko naman sa boses niya ang pagkayamot. Kung kanina ayos na ito pero biglang nagbago na naman ngayon. Mabilis talaga uminit ang kanyang ulo kaya't dapat lang na mag-ingat ako. Po? Baka mabigat po kayo, sir. Baka hindi ko po kayo kaya? Sagot ko naman. Kahit naman medyo pumayat itong si Sir Carson, di hamak na mas malaki pa rin ang pangatawan niya. Kahit medyo pumayat siya, macho pa rin siyang tingnan at parang kay sarap tanggalan ng balbas para lalong lumitaw ang taglay na kagwapuhan nito. Bakit ba nagrereklamo ka kaagad? Hindi mo pa nga sinusubukan, di ba? Isa pa, hindi ko naman ako totally bubuhatin eh. Aalalayan mo lang ako na makatransfer sa lintik na upuan na yan. Yamot nitong bigkas. Di ko maiwasang mapanguwi. Kailangan ko talagang magbaon ng maraming pasensya sa taong to. Ayoko na siyang patulan sa pagiging suplado niya para hindi niya na ako pahirapan. Siya na nga kasi ang amo ko. Sige po, kapit kayo ha. Hindi ko kasalanan kung bumagsak kayo sa sahig. Sagot ko sa kanya at akmang hahawakan to sa kanyang kamay para sana igiyat to patayo pero kaagad tong pumiksi. Di ko naman maiwasan na mapasimangot. Nagpapatulong siya, di ba? Pero bakit may ganyang klase ng gesture? Heist, ang hirap niyang intindihin. Feeling ko last day ko na ngayon sa trabaho. Sa bewang mo ko hawakan? Pautos nitong wika. Tumututol ang kalooban ko pero wala akong choice kundi sundin ang sinabi niya. Awkward tingnan ang posisyon naming dalawa ngayon dahil feeling ko halos nakayakap na ako sa kanya. Pero wala akong choice kundi tiisin yun. Shit! Narinig kong bigkas nito habang halos nakayakap na rin to sa akin. Di naman siya ganon kabigat dahil tinutulungan niya naman ang sarili niya na makatransfer sa upuan. Pero ramdam ko na may kakaiba sa kanya. Para kasing may isang matigas na bagay na sumundot sa tiyan ko eh. Galing kay Sir Carson yun at di ko mawari kung ano. Successful naman siyang nakatransfer sa isang parang upuan na nasa tapat ng shower area. Kahit naiilang tinulungan ko pa rin tong hubarin ang t-shirt niyang napansin ko na dahan-dahan niyang tinataas yon. Baka uminit na naman ang kanyang ulo kung hindi ko siya tutulungan. Sir, siguro naman kaya niyo na pong maligo, no? Pwede ko na siguro kayong iwan dito? Wika ko sa kanya pagkahubad ko sa t-shirt niya. Lalo kasi ako nakaramdam ng pagkailang nang tumampad sa mata ko ang mabalbo nitong dibdib. Tamang hinala ko. Macho pa rin si Sir Carson sa kabila ng sitwasyon niya ngayon. At sino magpapaligo sa akin kung aalis ka? Kaya ka nandito dahil paliliguan mo ko tapos iiwan mo ko dito? Sagot nito. Nanlaki ang mata ko dahil sa narinig. Talaga palang seryoso siya sa sinabi niya. Kanina pa na ako magpapaligo sa kanya. Sa inis ko walang pasabing pinihit ko ang shower. Kaagad na lumagasnas ang tubig mula sa shower, direktang bumuhos kay Sir Carson. Ang malutong na mura ang narinig ko sa kanya pagkatapos noon. Shit, what are you doing? Galit na singhal ni Mine sa akin. Di ko naman maiwasang makaramdam ng takot dahil kita ko ang nagpupuyos to sa galit. Sabi niyo po, ako magpapaligo sa inyo. Bakit po ba kayo nagagalit? Natural na mababasa kayo kaya't bubuksan ko ng shower? Sagot ko naman at hindi ko maiwasang mapakagat sa aking labi nang ma-realize ko ang sinabi ngayon lang. Ano ba? Ang tanga-tanga ng sagot ko dahil lalong naningkit ang mga mata nito dahil sa galit. Papaliguan ako nang suot-suot ko pa rin ang pajama ko? Singhal nito. Kaagad naman nanlaki ang aking mga mata nang ma-realize ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Huhubaran ko daw siya ng pang-ibabang bahagi ng kanyang kasuotan. So, ibig sabihin makikita ko ang kanya? Shucks! Kaya ko ba? Po? Uhubarin ko ang pajama mo? Parang nanghihina akong tanong kay Sir Carson. Napansin ko naman ang kaagad na pagbabago na ekspresyon sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Natural!
May naliligo bang balot na balot ang katawan? Sagot nito. Di ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway. Pang itaas ng bahagi ng katawan niya pa lang ang walang saplot. Nakakaloka na sa mga panig ko. How much more pa kaya sa pang ibabang bahagi? Kaya ko bang makita ang di dapat makita sa kanya? Pero sir, sigurado po kayo? Virgin pa ang mga mata ko, di pa ako ready na makakita ng hubad na katawan ng Tan? Walang pag-aanlangan kong sagot sa kanya. Nagulat naman ako dahil kaagad tong ngumisi. Hindi pa ba? Well, sanayin mo ng sarili mo ngayon. Dahil simula ngayong araw ito na ang trabaho mo. Nakangisi nitong sagot sa akin. Di ko mapigilang mapalunok ng laway at gamit ng nanginginig kong kamay, hinawakan ko ang garter ng kanyang pajama. Dahan-dahang ibinaba. Nagdarasal na sana'y walang halimaw na bumulaga sa inosente kong mga mata. Grabe ang konsentrasyon ko habang dahan-dahan kong ibinababa ang pajama ni Sir Carson. May papikit-pikit pa ako ng aking mga mata dahil natatakot ako na baka kung ano ang sumalubong sa aking inosenteng paningin. First ko tong gagawin kaya't natatakot talaga ako. Hoy, bakit may papikit-pikit? Ayusin mong trabaho mo. Kagad akong napamulat ng aking mga mata nang maramdaman ko ang daliri ni Sir Carson na dumudunggol sa noo ko. Di ko maiwasang mapasimangot habang tinititigan to. Ano ba? Bakit ka ba nang aano? Naaasar kong tanong sa kanya. Tinaasan lang ako nito ng kilay kaya tuluyan ko ng hinubad ang kanyang pajama. Nakahinga ako na maluwag ng liban sa pajama, may suot pa pala tong boxer shorts. Di bumalaga sa mga mata ko ang inaasahan kong halimaw, pero ang tanong, huhubarin ko din ba ang boxer shorts niya? Tsaka ano kaya yung nakikita ko na bumubukol sa manipis na tela ng boxer shorts niya? Wala naman akong narinig na kahit anong salita kay Sir Carson. Kaya sunod kong hinawakan ang garter ng kanyang boxer shorts. Maliligo siya at expected kong dapat hubot-hubad na siya. Pero nagulat na lamang ako nang bigla niyang hawakan ang aking kamay at nilayo sa garter ng kanyang boxer shorts. Anong ginagawa mo, Rosita? Tanong nito. Kagad naman ako napabitaw sa pagkakahawak niya. Para kasing may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Para may kung anong mainit na kuryente ang biglang tumulay mula sa kanyang kamay papunta sa akin. Tsaka bakit parang biglang nag-iba ang titig sa akin ni Carson? Lara naging matiim na para bang may ibig sabihin. Huhubarin ko po para makaligo na kayo? Sagot ko sa kanya habang di ko naman mapigilan na kagatin ang sarili kong labi. Napatitig ito sa akin at napansin ko ang paggalaw ng Adam's apple nito. Hindi mo alam kung anong gusto mong mangyari. I-on mo ng shower dahil gusto ko ng maligo? Garalgal ang boses na wika nito habang kasabay ng pag-iwas ang tingin sa akin. Napansin ko rin na namumula na ang kanyang magkabilang tenga. Tatanungin ko sana siya kung masama ba ang pakiramdam niya, kaya lang naunahan na ako ng hiya. Wala na akong choice kundi ang paliguan na siya. Ako na ang nag-shampoo ng kanyang buhok at nagsabon ng halos buo niyang katawan. Tumutulong naman siya kaya lang ang hindi niya kayang abutin, yon ang hindi ko magawa. Ang labis ko na ipinagtataka, masyado ng tahimik si Sir Carson. Di niya rin ako sinisita at ang bukol sa boxer shorts niya kanina ay lalo pa nga yatang dumoble. Sir, ayos na po? Tapos na po. Wika ko sa kanya habang ini-off ko na ang tubig sa shower. Kumuha ako ng malinis na towel at ipinunas sa kanyang basang katawan. Pwede ba? Lumabas ka na muna? Balikan mo na lang ako dito after 10 minutes. Sagot nito sa akin. Nagtataka naman ako na napatitig sa kanya. Ano kaya ang gagawin niya sa banyong to sa loob ng 10 minutes? Gayong tapos naman na siyang maligo. Don't tell me na i-ebak siya. Ang tanong, kaya naman niya kayang lumipat papuntang toilet bowl mag-isa? Po? Naku, hindi po pwede sir. Basa na po ang sahig at baka ko ano pa pong mapano kayo kung iiwan ko kayo mag-isa dito sa banyo. Sagot ko naman sa kanya. Matalim ang mga matang tinitigan ako nito bago tinuro ang pintuan ng banyo. Get out! Lumabas ka na muna at hayaan mo ako mag-isa. Now! Galit na sigaw nito sa akin. Gusto ko na talaga siyang patulan eh. Nakakarami na siya. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan niya kaya ayoko sana siyang iiwan dito sa banyo. Pero since nagsusungit na naman siya, wala akong choice kundi hayaan na muna siya. Bahala na nga siya. Maghahalongkat na lamang siguro ako sa walk-in closet nang po pwede niyang isuot. Hindi pa ready ang damit niya eh.
Okay, fine. Huwag magalit. Mabilis lang naman akong kausap eh. Sagot sa kanya at nilapag sa kandungan niya ang towel na ginamit kong pamunas sa kanya kanina. Wala na ako narinig na sagot mula sa kanya, kaya dire-diretso na akong lumabas ng banyo. Bahala na nga siya. Baka may unfinished business siya na gustong gawin na ayaw niya ipakita sa akin. Baka kailangan niya ng kahit konting privacy. Well, kung ano man yon, malalaman ko rin siguro sa mga susunod na araw. Lalo na nga't simula ngayong araw, ako na ang tagapag-alaga niya. Pinakailanman ko ang mga damit niya sa kanyang walk-in closet. Kumuha ko ng pajama, boxer shorts at puting mga t-shirt bilang pamalit. Bala kong sa banyo na lang siya bihisan dahil medyo malamig pala dito sa kwarto niya dahil sa malamig na buga ng hangin na mula sa aircon. Pagkalabas ko na walk-in closet, nilibot ko ang paningin ko sa buong paligid. Malawak at maayos naman ang kwarto ni Sir Carson kahit masungit to. Mukhang nalilinisan din naman. Magulo nga lang ang mga beddings ng kanyang kama, kaya't inayos ko na rin muna. Inamoy ko pa nga kung marumi na para sana palitan, pero ayos pa naman pala. Amoy Sir Carson nga eh. Heist, ano kayang ginagawa niya sa loob ng banyo? Bakit kaya kailangan niya akong palabasin? 10 minutes daw eh. 10 minutes bago ko siya balikan ulit? Heist, ilang minutes na nga bang lumipas? Sigaw ng isipan ko habang maayos na tinutupi ang comforter ng kanyang kama. Nakalimutan kong minutuhan si Sir Carson at baka kanina niya pa ako hinihintay. Sa isiping yon, kaagad kong dinampot ang pamalit niya mga damit at diretso naglakad patungong banyo. Binuksan ang pintuan at di ko maiwasang mapanganga na makita ko kung anong ginagawa ng magaling kong amo. Sir? Tawag ko sa kanya. Gulat tong napalingon sa akin. Pulang-pula ang kanyang mukha pero agad ding dumakong aking mga mata sa kanyang kandungan. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang matigas na putotoy at kaya niya siguro ako pinalabas ng banyo kanina dahil may kababalaghan nga itong gustong gawin. Carson's POV. Nasa kalagitnaan na ako ng kasarapan sa pagsasarili nang maramdaman ko ang biglang pagbukas ng pintuan ng banyo. Gusto ko lang naman na ilabas ang namumuong init ng aking katawan dahil din sa babaeng tulalang nakatitig sa akin ngayon. Pero bakit kay hirap? Anong ginagawa mo? Sinong may sabi sa'yo na pwede ka nang pumasok? Singhal ko kay Rosita. Kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat habang nakatutok pa rin ang kanyang tingin sa naguhumindig na pagkalalaki ko. Yes, nagsasarili ako at malapit na sanang labasan pero bigla naman tong pumasok. Huling-huling niya ako sa akto at hindi ko tuloy malaman kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Mabilis kong hinablot ang puting towel at kaagad na tinakip sa galit kong alaga. Kaya ako nga siya pinalabas muna pagkatapos ako nitong paliguan dahil kanina pa galit na galit ang alaga ko. Sa bawat haplos na ginawa niya kanina sa katawan ko habang sinasabon ako, katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa ko. Simula nung na-aksidente ako, ngayon lang ulit nag-react ng ganito ang junior ko at kay Rosita lang talaga. Ngayon ko lang din lubos na napatunay na hindi naman pala naapekto ng junior ko sa aksidenteng yon. Tumitigas pa rin naman pala. Sorry po. Hindi mo kasi sinabi na nag-aano pala kayo eh. Pautal-utal na sagot nito. Pulang-pula ang kanya mukha dahil na-shock siguro siya sa nakita niya kanina lang. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo na nag-aano ko para lang wag mo akong istorbohin? Sagot ko naman sa kanya. Natameme naman ito. Parang gusto ko naman kastiguhin ang sarili ko. Inosente nga pala itong kaharap ko at baka isipin niya na manyakis ako. Pakilagyan lang ako ng lotion at tulungan mo ako makapagpihis. Pautos kong wika sa kanya. Kaagad naman tong tumalima pero ramdam ko sa kanyang kilos ang pag-aalinlangan. Parang gusto ko tuloy matawa. Feeling ko natatakot to sa akin. Gayong hindi ko naman siya sasakmalin. Kung naiilang siya sa akin, mas lalo nagiinit naman ako sa bawat pagdampi ng kanyang balad sa balat ko. Habang nilalagyan niya ako ng lotion. Seryosong kanyang mukha pero curious din ako kung anong pabango ang gamit niya. Ang sarap sa ilong. Parang amoy baby at ang labi niya, shit. Parang kay sarap halikan. Sabi ko na eh, hindi to gumagamit ng lipstick pero mamula-mula pa rin. Tiningnan niya akong magsuot ng t-shirt pero pagdating sa underpants, muli ko tong pinalabas. Kaya ko naman eh. Di na ako makapaglakad pero kaya kong bihisan ang sarili ko. Gusto ko lang sanang busitin si Rosita pero tama na muna ngayong araw. Baka mamaya bigla na lang niya akong layasan.
Gagawin ko pa naman sana siyang motivation para muli akong makalakad. Natutuwa kasi talaga ako sa kanya. Nang masiguro ko na maayos ng aking pananamit, muli ko itong tinawag. Nagpatulong ako sa kanya na makatransfer sa wheelchair. Mukhang kailangan ko ng kausapin na masinsinan ng doktor ko. Gusto ko nang kalimutan ang masasamang nangyari sa akin at mag-focus para makalakad ulit. May ilang porsyento pa naman daw natitira para makalakad ako at gagamitin ko ang porsyento na yon para muling manumbalik ang dating ako. Kahirap din pala ng gantong sitwasyon. Di ko na nagagawa ang kung anumang gusto ko. Katulad kanina, mahigpit ang kapit sa akin ni Rosita habang inaalalayan niya ako na makalapit sa aking wheelchair. Abay naamoy ko pa rin ang mabangong samyo ng galing sa kanyang katawan. Nakaka-adik, parang gusto ko tuloy na tanungin siya kung anong klaseng pabango ang gamit niya. Nakaka-relax kasi sa part ko eh. Ako na mismo nagpagulong ng wheelchair ko pabalik ng kwarto. High-tech itong wheelchair ko pero hindi ko napangarap pa na matagal sa paggamit nito. Mabuti naman at nakaligo ka na. Gusto mo bang pumunta muna ng garden? Medyo tanghali na pero makulimlim ang kalangitan. Hindi to ganoon kainit. Si mommy ang kaagad sumalubong sa akin pagkalabas ko ng banyo. Ilang beses niya ako naiyaya noon na magpaaraw kahit saglit lamang at lumanghap ng sariwang hangin sa garden pero palagi ko siyang tinatanggihan. Okay po, gusto ko rin po kayong makausap ng masinsinan. Tungkol sa kondisyon ko ngayon, sagot ko. Di nakaligtas sa paningin ko ang agad na pagguhit na masamang ngiti sa labi ni mommy. Talaga? Kung ganun, tatawagan ko ang driver mo, pati na rin bodyguard para tuluyan kang makababa? Naku, tiyak matutuwa ang kapatid mong si Jean, pati na rin ang daddy mo. Tuwang-tuwa nitong sagot sa akin. Tipid kong initian si mommy hanggang sa muli, naagaw ang atensyon ko sa paglabas ni Rosita mula sa banyo. May ilang buti lang pawis ang namuo sa noon nito at kagad nitong binati si mommy. Sige na Rosita, magpahinga ka muna at ako na munang bahala sa alaga mo. Yung kwarto mo pala nasa right side. Yun muna ang gamitin mo para mabilis mong mapuntahan itong si Carson kapag kailangan ka niya. Narinig kong wika ni mommy. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang kwartong tinutukoy ni mommy ay ang katabi lang ng kwarto ko. Pwede ko pala talagang makita si Rosita kung gugustuhin ko.